lagi mong ginagawa noon na pag naiisip mo mali pala? Number 1, lean back. Lean back. Oh. Kaya yan sa mga lean back. Sos, tigilan nyo kami. 3, 2, 1. So yun mga pare, welcome back sa Trailside Stories. Episode 10 na. So nandito tayo ngayon sa Taguig. So C5 yung laruan dito. So yung mga kasama natin ngayon, si Boss Neil. So congratulations Boss Neil sa katatapos lang na final leg sa Balok. Siya yung nag-champion doon. Thank you. Sa executive. Tapos yun, magaling na mechanic. Then local ka dito C5, no? So yun, kung first time mo palang makikinig or manunood sa Trailside Stories, yung podcast natin, mga kwento lang na umiikot sa trail, hindi lang ng mga rider, kasama rin syempre lahat ng bumubuo sa community, mga trail builders, mga race organizers, kahit sino, kahit yung mga parents. So yun nga, makakasama natin ngayon si Boss Neil. Boss Neil, kung hindi ka pa kilala ng iba, kung gusto mo magpakilala, kahit short intro lang, sino ba si Neil Buena? Hi, ako si Neil Buena, B-Boys Bike Suspension Works. Located ako sa Taguig, tapos yun, enduro DH rider din, syempre. Yun. So yun, Boss Neil, para simulan yung kwentuhan natin, no? Paano ka ba nagsimula sa mountain biking? Sa mountain biking, parang 2006 ata, tapos madalas akong pumunta ng bodega namin. Then ginagawa ko, sakyan and traffic sa bikutan. So itong mga tao ko, nakita ko, sabi ko, mga nakabike. Sabi ko, pwede pasubok ng mountain bike nyo. Kasi way back before naman, nagbabike naman ako ng mga BMX. Long ride, yun. Pero yung pagdating naman sa mountain bike talaga, nag-umpisa lang talaga ako 2006. Tapos, nang hiram lang ako ng bike. Actually, sinabi ng tao ko, hindi boss, okay na yan yung kahit yung mumurahing bike. Di bumili ako ng bike na worth 2.5. Sabi ko, sige, okay na to. Hanggang sa nabuisit ako na dati, pang biyahe-biyahe lang sa bahay-bodega. Then nangyari, linggo-linggo may nasisira. Doon na nagumpisa. Si upgrade, yan, si mga budol, doon na nagumpisa. Hanggang sa sinabi na, boss, ito, maganda to, palitan mo. Sabi ko, parang pangit ata na linggo-linggo may pinapalitan. Diba? Sabi ko, ginawa ko, sige, bili na lang ako ng magandang bike, yung mga XC bike lang na dati. Bili ako ng magandang bike para hindi na akong papalit linggo-linggo. Tanda mo pa yung unang bike na binili mo nun? Oo, generic na BMW ata yun. Yung pinalit mo, tanda mo pa? Oo, yun, BMW ata yun. Kumbaga hindi pa rin talaga siya yung parang fully upgraded na bike? Hindi. Pero kailan ka na-introduce sa yung parang trail na talaga, na mga branded na yung mga pyesa, kailan ka na-introduce sa ganun? Napunta na ako dito sa Heroes tsaka sa Army Trail. Yan. Way back 2011 ata, 2010. 2010, 2008, ganyan. Nakapag-Army Trail ako, Heroes Trail. Doon ako na-introduce, nakita ko yung mga gandang bike. Sabi ko, ito pala yung mga gandang klaseng bike. Sabi ko, sige, balang araw ito bibiling ko. Then nakita ko si Trek. Sabi ko, ang ganda ng Trek. Actually, nakikita ko dati na may mga enduro bike, mga ganyan. Kaya sabi ko, actually, DH bike pa pala nun Wala pa enduro ng part na yun Ewan ko lang kung meron na. Pero, hardtail lang kasi ang Siyempre, as newbie, yung budget mo kasi, hindi mo pa pwedeng isagad kasi wala ka pang idea doon sa sports na kung ano meron ng downhill enduro. Wala pa ako idea. So, hardtail lang kinuha ko. Hanggang sa nasubukan ko naman to, sabi ko, bumili ako ng Trek na hardtail. Sabi ko, XC pala yun, wala ako idea. Pero, ang ginawa ko sa setup ng XC, as in, DH tires yung kinabit ko. Yun ang ginawa ko. Tapos, unang karera ko sa King of the Mountain. Doon ako nagkandaleche-leche. San Mateo ba yan? San Mateo, Timberland. Tama? San Mateo ba? Oo, tama. Sa Timberland. Doon ko na-experience na sabi ko, hindi ako para dito. Pero, nung sinabi mo yun, bakit parang bumalik ka pa rin? Hindi ako pwede sabi ko, hindi ako para sa XC. Hindi ka para sa XC. Hindi ako para sa XC, pero hilig ko mag-trail. Dahil nga na-experience ko sa Heroes tsaka sa Army, di parang hinahanap-hanap ng katawan ko. So, yun nga, nung naranasan ko naman ng Timberland dati, yung mga unang Timberland pa, okay.
Pero hindi ako yung tipong pangkarera dito. Yun ang inaano ko. So sabi ko, sige, trail na lang ako, yun na lang ginawa ko. Hanggang sa nakilala ko naman tong si Rene Luching. Si Boss Rene, nakilala ko siya dito sa Heroes. Then nakita niya, way back pala muna, 2013. Nagkaroon ako ng full shoes, unang full shoes ko. GT Sanction, parehas pa kami ni Gab nun Gab Amigo. Then, nakita ko naman sila rin Gusto ko yung mga ginagawa nila. Sabi ko, siguro para dito ako sa part na to, yan. Hindi mamaya-maya, kinausap ko siya. Tapos sinabihan niya, kung gusto mo mag-enduro, syempre, yan, pupunta ka sa ganito, kailangan mo ng ganito, nipa, syempre, protection, full face. Sabi ko, full face, okay. Then, nakita ko yung full face niya. Sabi ko, balang araw, ito yung gusto ko. Sabi ko, ito yung gusto ko sports. Ginanong ko. Kumbaga, parang na-introduce ako sa enduro downhill. Sa enduro muna, dahil kay Boss Rene. Kailan mo na-realize, anong trail yung una mong na-ride na na-realize mo na ganito pala talaga yung tunay na enduro downhill? Patiis. Patiis? Oo. Patiis na yung naging ano nyo nun, yung parang kasi nilaruan nyo? Newbie rin ako nun sa downhill, 2015 ata. Tapos pinuntahan namin ng Patiis. Wala pa kami idea sa mga hatak. As in, inahon namin yung shotgun. Ni Kenneth Banico, kasama ko si Kenneth Banico. Ako naka-discover dyan sa bata na yun Tapos hanggang umabot kami kay Ann Curtis. Hindi naman namin alam na ang Patiis, dito lang sa bandang gitna. Di, sige, balik na naman kami. Hanggang sa pagdating namin sa Patiis, pagtingin namin sa tracks, shit, ganito pala ang tracks, walang-wala sa kung ano nakasanayan namin dito, wala, malayo. E di, sumugal kami. As in, talagang yung grabe yung kaba namin ni Kenneth. As in, nag-i-slide kami sa mga steep. Di namin alam kung paano titirahin kasi wala kaming kasamang marunong. As in, kami lang talaga. Doon ko na-realize na sabi ko, ganito pala katindi rito. Hanggang sa, yun nga, na-challenge kami. Sinallenge namin nila Kenneth yung sarili namin. Sige, punta ulit tayo dito. Tapos nakita namin yung may mga nagpapahatak. Di ginaya na namin. Ginaya lang namin. Tapos, yun nga, sinubukan na namin. May karera, sinubukan namin sumali. Yun, nakasali naman sa awa ng Diyos. Ano naman, wala naman kayo nung parang, syempre newbie, may mga, ano ba kaya yan, parang major injury, malalang semplang. Wala naman, kasi ayun ang number 1 na kinakatakutan namin, semplang. So alam mo yung pag semplang ka, uy, maninigas ka, yan, pepreno ka na kagad. Lahat ng obstacle, actually yung iniiwasan namin Nakakapag-jump na ako dati, pero yung tipong pagdating sa downhill, takot ako. Nung nag-enduro downhill na kayo, sino yung unang yung parang experience rider na nag-guide sa inyo nung nag-ride na kayo ni Kenneth or ikaw? Nung na-tropa kami sa Team Hope Cycles. Team Hope Cycles. Mga yun, parang enduro downhill yun. Enduro DH talaga sila. Yan, lalo na sila Nilo. Sila Paul Hoson, yan. Si Nilo Daep. Si Nilo Daep dati. Yan, sikat yan, Odis yan. Sinasamahan niya kami, tinuturuan niya kami kung paano mag-ride ng tama, linya, yan. Triscals, Patiis, kung saan man na kami dalhin. Tinuturuan nila kami. Doon kami nag-start talagang matuto. Nagkaroon kami ng learnings doon sa mga OGs. Kapag babalikan mo yung newbie days mo, nung nasa enduro ka na, ano yung bagay na lagi mong ginagawa noon na pag naiisip mo mali pala? Number 1, lean back. Lean back. Kaya yan sa mga lean back. Sos, tigilan nyo kami. Ano ba dapat? Center of gravity, center bike, sa gitna ka lang ng bike. Bali, parang nagtuturo din kami ng mga bike ngayon. Iniiwasan namin yung sobrang lean back. Wag naman yung sobra. Okay lang yung lean back, pero depende sa tracks Depende kung saan mo siya gagamitin. Not all the times yung hindi katulad dati na alam mo yung pagbababa ka ng trail kasi nakaganong ka talaga, nakaganong ka. Wala, hindi pwede. Ano bang mangyayari pagka todo lean back ako tas steep? Hindi mo mabalance ang bike kasi unang-una paano mo siya ililiko. Naka-straight ang kamay mo. Unlike kapag naka-attack position ka lang, tulad ng mga tinuturo namin sa mga newbie, attack position ka, tapos center of gravity, makukuha mong dalhin yung bike. Kumbaga, magiging as-one kayo ng bike Hindi katulad nung lean back, inaaway mo yung bike sa lean back. All the times, nasubukan namin natin nila Kenneth yan. Sa steep pa lang na tinatawag na rampage sa Patiis, talaga kami, lean back all the times, lean back. Tapos yun nga, naturuan kami ng iba, ng mga OGs. Kaya pasalamat kami sa kanila. Yun,
At the same time, tinitignan namin kung paano sila mag-ride. Ginagaya lang namin. Tsaka pag lean back no? Yung parang banat na yung Oo, hindi mo talaga, walang balance to, hindi mo maliko. Lumalaban, inaaway mo bike. Pag nag-dip, hindi na, pag nakataka, pag nag-dip, parang gaganong ka pa no? Oo. Pag naka-lean back ka, parang, minsan tumatama na sa pit yung gulong, hindi na na-observe ko Talagang wala kang balance. Ano naman, kung babalikan mo tong sa Heroes, ano yung ano mo dyan? Yung parang best memories mo sa Heroes? Heroes. Actually, nakakamiss yan Hanggang ngayon, pinag-aarasan lang yung magbukas yan Kasi pinaka-home court ng, ano yan ng Team Joyride. Ang Team Joyride, ito, kami ang nag-redevelop dito, redevelop. Ibig sabihin, noong 2006 daw ata, may mga nauna talaga dito. And then, ang sumunod naman, sa pagkakaalam ko lang correct me if I'm wrong, si Alex Trail. Yan. Ang naging Alex Trail to dati. Sila gumawa ng mga features na iba, tumulong lang ang Team Joyride. Tapos, ito nung... Sige boss, tagal. Sige. Medyo nung naano na kami sa... Madalas talaga kami sa antena Isa kami sa nagme-maintain ng antena. Antena DH track. Tapos, medyo nalalayuan, naghanap ng ibang malapit na playground. Kasi sa antena, sinara yung taas So, walang playground. Ang meron lang talaga, laruan lang talaga nung parang ganito lang. So, hindi pagdating sa gravity, bitin. So, yun ang hinahanap. So, kung malapit lang din naman ang hinahanap na laruan, binuhay namin to. Nakita uli yung spot. Sabi, sige, laruan natin. Tapos, by the time, yan, tumutubo ng kung ano-ano, dumadami yung mga features. Naglagay kami from newbie to advance. Para syempre, para naman lahat, pwede. Eto na yan, no? This year na ba yan or last year pa nagsimula yung parang redevelopment nito? Ito, by August lang ata. Wala lang kami magawa, nadaanan namin. Sabi, dito kaya tayo, buhayin kaya natin to. Kasi may mga ano pa May mga jumps pa rin dati, di ba? Binuhay naman namin. Tapos ano pala, itong playground ba to ng C5, ano ba to? Secret playground ba siya o welcome naman lahat? Welcome lahat. Welcome lahat. Paano pag may gusto akong baguhin na feature? Anong kailangan kong gawin o sinong gusto kong contact? Sino dapat ko kontakin ko? May GC naman kami, tsaka may page naman. Pwede naman magtanong dun kung may babaguhin features. Pero usually naman kasi ang mga gumagawa rito, yung grupo namin. Yan, mga lokal. Mga experience na, no? Karamihan, parang mga dirt jumpers no? Isa pa yan, sa dirt jumper. Yung dirt jumper, hindi namin pinakailaman yan. Sila Kore, shoutout kay Kore, tsaka kay Tatay Jumper. Yan yung mga ano. So yung ibang jump, pang dirt jump talaga? Pang dirt jump talaga. Yung pang dirt jump dyan, sila ang gumawa. Hindi namin pinapakailaman, talagang mga... silang gagawa. Kasi 40 nila yan. Diyan sila magaling. Yun pala. Tapos eto naman, Boss Neil, punta tayo dun sa mga racing experience mo. So yun nga, unang race experience mo, sabi mo sa Patiis, no? Patiis. Tapos, ano yung, tanda mo ba kung pang ilang ka noon, yung experience mo dun? Siguro, sa dami ng sumali sa Patiis, kasi lagi sa karera, 30-30 na yung pinakamarami. Actually, nasa 2020 na pala ako noong that time. Siguro, pang 30 yata ako. Ang layo. Sobrang dami. Pero nung time na yun, ano ka na rin nun? After nung karerang yun, tinatry mo na rin ba lagi na mag-podium? Hindi. Paano bang ano mo? More on competitive ka ba o fun lang? Dati ngayon, fan lang ako. Competitive ka Hindi, dati kasi fan lang ako tapos for experience. Tapos, nung patagal ng patagal, sabi ko, ba't parang parang mas maganda kung try naman akong umangat. Doon ko sinubukan na natuto na akong tumingin sa oras, sa standing. Titignan ko, pang 20 ako, sabi ko, sige, okay na siguro to. Kasi kumpara naman dati, hanggang sa palapit ng palapit, yan. Sa age cut naman, ang pinakamalapit ko sa age cut is top 5 sa 30-39. Pero, lumabas to executive, nagsigaya kami, naglipatan kami. Sabi ko, baka pwede kami rito kasi total, executive naman Business owner, yan, okay lang naman. Hindi sumubo kami sa executive. Sa executive category ngayon, kanino ka ba, yung parang nata-challenge pag nakikita mo na kasama mo sa lineup? Actually, lahat naman challenging, lahat ng mga kalaban mo, di ba? Kasi pag kumakarera naman kayo, iba-iba naman yung yung ride minsan Nagkakatalo, minsan may sesemplang sa oras. Actually, pero sa listahan. Yung pag nakita mo, parang mahirapan ako rito pumesta. Si Ungkot. Si Ungkot, isa yan si Ungkot.
Pinapababa na kasi yung sa age cut eh. Actually, bumaba na siya na age cut eh. Sa Moonraker, bumaba yan eh. Nasa age cut 30-39 eh. Tapos, isa pa si si Walrus. Si Walrus. Tsaka si Peace. Kayo na nagpapalitan. Ayan. Si Peace. Pagka naman may mga karera, paano ka ba para nagpe-prepare? Saddle time. Saddle time. More on endurance, padjak, ganun o ano? Oo, isa yan. Kasi pagka tulad yan, pagpupunta kami sa trail dito, mga playground, dati sasakyan ako lagi. Ngayon, talagang padjak. Padjak ginagawa namin. Pero sa track read, gaano karaming track read ginagawa mo bago yung karera? Dati, ang ginagawa ko, every weekend track read ako. Pero ngayon natuto na ako na naramdaman ko yung gastos. Matindi. Hindi ginagawa namin. Mas magandang mag-track read ka na lang ng before race. Okay. Before race day. Halimbawa, example nagla Union kami. Friday, alis na kami rito ng umaga. Then pagdating doon, track read kami. Hanggang Sunday na kami ron. Mas nakakatipid kami sa ganun eh. Kaysa yung papunta-punta ka ng weekend, magastos. Tsaka kumbaga mas fresh pa sa inyo yung linya. Mas fresh ang linya. At saka yung trucks nagbabago, minsan may tumutubo bigla eh. Pag 1 week before, no? 1 day before. Tapos naman, kapag sa race na, paano ba yung mindset mo niyan? Kunyari, paano yung mindset mo na, kunyari, nasa race ka na, paano pagka sumimplang ako, nagkaroon ako ng mechanical, paano usually yung atake mo dyan? Siguro sa karerista hindi iniisip. Wala kaming iniisip sigurong gano'n na pag mechanical failure, kasi unang-una, pag nag-mechanical failure ka, kapabayaan siguro ng rider. Hindi nag-check eh. Bike check muna, number 1. Number 1, bike check. Pero, pangalawa na lang yung tipong, pag yung usually nasisira sa atin, RD kadena eh. Pag nasira yung ganyan, baka tumama kung saan, accidentally, yun given na yun, wala na tayong magagawa ron. Pag nangyari yun, wala ka na magagawa. So, back to zero ka. Yung semplang naman, hindi natin masabi. Kasi anytime pwede ka sumemplang eh. Kung mild lang naman ang semplang mo, laban lang. Pero kung alam mo nang malala, siguro pahinga mo na muna. Yun. Hindi mo na, kunyari, kung enduro, mga 4 stages, nasa pangatlo, papahinga mo na, ganun. Kung malala ang tama mo, bakit di eh? Bakit pag di mo na kaya, baka mas mapasama pa. Sa mga lahat ng experience mo na, na race tsaka trail, ano yung pinaka nakaka-stress para sa'yo na trail? Or nakakadala? Nakakadala? Wala namang nakakadala. Pero yung lahat naman eh. Kasi parang dati, highway, number 1, yung mga Rockies. Yan. Actually yan, mahirap talaga mag-ride sa Rockies eh. Pagalingan ng balance dyan eh. Tapos kung saan kalilinya, syempre nakakatakot din sumemplang sa batuan eh. Ito nga, yung huling karera nun sa Patis eh. Doon ako nagkamali parang sumemplang kayo, no? Sama ng semplang ko nun dahil sa bike setup naman. Doon ako nadali. So nadali ako nun kasi ang mali ko, binigay sa akin yung bike as mix, MX, 27.5 mulit. Nakamalit siya. Ang ginawa ko na lang sa likod, dapat 27.5 siya, ginawa kong 29. So ang clearance, yung sinukat ko, as in 2 mm na lang. Kada bumaba yung bike, putikan yung karera sa Patis. Kada baba ng bike, basta gumalaw ang bike, barado na, hindi na siya umikot. So parang binitbit ko yung bike mula taas hanggang baba. Parang kung saan yung putik, parang akaya ako doon ako napagod. Doon ako napagod. Pagdating ng highway, Rockies yan. Lahat naman iniiwasan yung sumemplang sa Rockies eh. Pagdating ng highway, doon na yung tipong wala ka na akong lakas, wala na akong balance. Sinabi nila nung iba na nakakakilala sa akin, Neil, wala ka na sa wisyo, tingin ko magpahinga ka na. Ginuno na ako, entrada pa lang ng highway. Yan, sa Team Ride Plus yun. Sinabihan ako nun. Pero ginuo ko pa rin. Pero sabi ko, hindi, na lang, siguro strider ko na lang. Total, wala na eh. Pagod na pagod talaga ako. Di ko na alam kung saan kukunin yung lakas eh. As in, nanginginig yung tuhod ko. Once umapa ako sa pedal, nanginginig talaga. Then sabi ko, diniretso ko. Tapos may mga part na tumitigil talaga ako na hindi ko naman ginagawa dati. Wala, pagdating doon, as in, ubos na ako. Hanggang sa, lilinyahan ko yung kaliwang part na yon, hindi ko kasi linya yun eh. Hindi ako dumadaan doon, dito ako dumadaan sa kanan sa drop. Pagdaan ko sa kaliwa, hindi ko alam na may malaking butas doon pag ganun. Ba ko? Wala ako idea eh. Kung pagdating naman sa mga trail, no?
ano yung para sa yung trail na ano, pinakamalakas manira ng bike? Sa experience mo o nakikita mo? Pinakamalakas manira ng bike? Oo. Sa tingin ko hindi, wala naman siguro. Wala naman. Ang pinagkaiba lang talaga, kung saan may mga Rockies, isa yan eh. Oo, Ang Rockies kasi, matakaw sa gulong at saka sa rim. Yan, number 1. Minsan sa RD rin, lalo na yung may mga pagdinaanan mo yung pagitan ng bato, pag tumama RD mo, magugulot ka lang, RD mo, basag na. May mga ganyang kaso. Tapos, isa pa, putikan. Yan, matindi ang putik. Parang yung last track ride namin sa Teban, di ba, sobrang putik sa Teban lagi ngayon. Pagtingin namin kinabukasan, puro gas-gas yung bike. Sabi ko, buti na lang may bike skin yung ibang part, pero yung iba talagang nagasgas. Din, wala na tayong magagawa ron. Kasi parang liha yung putik eh. Tapos, isa pa sa suspension. Hindi naman kahit sabihin natin na may wiper seal yung fork mo, yung rear shocks mo, may konti-konting napasok eh. Kaya nung binuksan ko yung mga fork namin, sabi ko yun, nakita ko. Talagang kung hindi ko nilinis kaagad yung lower leg, gagasgas sa stanchion at sisirain talaga. So, wala talagang trail na malakas manira ng bike. Parang minsan may condition lang na pag maulan, gano'n, no? Isa yan, kasi maputik. Ano naman, etong Teban race ba, dyan? Sali ka ba dyan? Oo, sali kami. May ano ka ba? May personal goal ka ba sa Teban race ngayon? Mag-enjoy, yung number 1. Mag-enjoy, lahat naman eh. Sa pwesto? Sa pwesto... Target, may mga ganun ka ba? Oo, syempre. Siguro sa executive, ganun pa rin, goal pa rin yung kung kayanin ng makauna, bakit hindi, di ba? Pero kung ano ibigay, yun lang. Hindi natin pwede pilitin. Kamusta ba yung mga previous result mo sa Teban? Kamusta ba ang Teban sa'yo? Ano lang ako sa Teban eh. Pinakamataas ko sa Teban, 4. 4? Enduro din yun, no? DH? Enduro. Tapos, ngayon, di ba, syempre, ito may Teban race na padating. Tsaka yung skill na meron ka ngayon, kung meron ka pang i-improve sa skill set mo ngayon, ano yun? At bakit? Ano ba yung feeling mo na para mahina ka pa sa ganung Mahina? Improvement pa, kung meron. Minsan nawawala yung confidence, consistency. Kasi sa track ride, okay ako. Pero once sa sumemplang ako, magbabago ang lahat. Yan. Alam na lahat yan nakakilala sa akin. Once sa sumemplang ako, as in totally parang zero uli. Ganun ako eh. Hindi ko kaya yung tipong ginagawa nila Gab tsaka nila Kenneth na nila Christian, na kahit sumemplang, go. Parang nakaprogram na. Ganun pa rin, nakaprogram pa rin sa akin, hindi. Once sa sumemplang ako, shit, na blackout ako, nakaganyan na lang ako. Alam mo, pag nakita ko uli yung part na yung kung saan ako sumemplang, parang kinakabog uli ako. Yung mga ganun. Parang nasisira na yung laro mo. Yun, nasisira confidence ko. Consistency ang wala. Yun ang kailangan kong baguhin. Eto naman, bakit ka nga ba kumakarera? Passion. Yun nga, tulad sinabi ko dati na hindi ako para sexy. Nung nakita ko tong Enduro DH, although extreme, sinubukan ko kasi andun na ako papunta na ako dun eh. Hanggang sa na-inlove ako sa sports na to. Yan. Bukod dun sa passion mo ng mountain biking, ano yung parang nakukuha mo sa mountain biking? Anong effect sa iyo ng mountain biking? Number 1, exercise pa rin syempre. Ginagawa ko pa rin kung kakayanan regular, dati as in regular talaga every morning. Feeling best, dito feeling best. Kahit minsan nag-road trip kami, okay lang. As in talagang kailangan lang natin ng cardio. Yun lang, yun ang unang priority ko talaga sa bike dati. Health talaga. Health lang talaga. Kaso nag-iba lang talaga nung napasama na ako sa mga karerista. Kasi iba na pag kumarera ka, after ng karera, hindi naman sa pangit ang karera ng XC pero ikukumpara ko sa DH sa Enduro, napakasaya ng karera ng Enduro DH, lahat ng aggressive. Unpredictable no? Oo, lalo na pag lalo na yung after race, yung party, iba. Iba, napaka-hype, masarap sa downhill Enduro. Nakaka-addict yung mga karera. Oo, nakaka-addict. Sa totoo lang nakaka-addict. Pag nasimulan mo na, parang mahirap bumitaw. Unless yung mahina loob mo. Yan. Ito naman, bilang bike mechanic, paano ka nagsimula? Kailan at paano ka nagsimula sa pagiging bike mechanic? Nagbuting-ting ng mga pyesa. Buting-ting lang. Nung 2015 nata ako nag-umpisa magkalikalikot niyan eh. Doon, dati naman, marunong ako ng mga motor kasi LPG dealer kami. Tinuturuan ako ng airpot ko na pati sa mga makina, paggawa ng sasakyan. May mga basic. Pati yung ilan na yung motor. Marunong ako magmotor. Marunong ako gumawa ng motor.
top overhaul yan. Tapos, syempre, yung kaalaman mo ron, sabi ko, marunong ako magbuting-ting bakit di ko magawa sa bike? Di ginawa ko sa bike, pakunti-kunti. Noong 2015, nagumpisa sa ganyan. Hanggang sa kumarera kami nila Kenneth, ang ginagawa ko lang dati, bike ko tsaka bike ni Kenneth lang. Baniko. Hindi pa siya Dartmoor nun Akin pa siya, hawak pa namin siya ng tropa. Tapos, bike lang namin ginagawa ko, doon ako natuto. Kasi nakapagpagawa ko dati ng suspension ko sa isang shop. Ang mahal ng inabot, nagulat ako. Sabi ko, para ako hinold up ng legal. So sabi ko, gusto kong gawin para makatipid ako. DIY na lang. DIY na lang. Which is, pwede namang matuto Pero that time, wala pang YouTube Nagulat nga ako yun. Swerte nga nung ibang marunong. Ngayon, natututo, may YouTube na. Diba? Dati wala. Talagang sariling sikap. Paano yun? Parang trial and error o may manual? Hindi, wala kaming manual dati. Trial and error lang Kung ano lang abutan ko, titignan ko. Pag may mali, bubuksan ko ulit. Ganun ako Trial and error lang talaga. Hanggang sa nakuha ko. Tapos, noong 2020, nataon naman na time ng pandemic, tsaka ako nakapaggawa ng mga bike na doon ako nakilala ng iba na gumagawa ng suspension. Doon kumalat. Na kahit pag sa isang araw, dumarating 16 na piraso sa isang araw. Hanggang sa hindi ko na kinakaya yung load. Minsan, may mga tinatanggihan na ako. Kasi hindi na talaga kaya. So, nung parang 2020 pandemic ka na din nag-start tumanggap ng iba. Oo. Dati personal Una kasi sa mga barkada lang. Kasi nung una sa amin, sabi ko nga sa amin na ni Kenneth. Tapos that time, hanggang sa tumanggap ako ng barkada, tunong ang barkada ko, sinabi naman sa iba. Kumalat. Through word of mouth. Yun. Doon na nag-umpisa. Nung nagbabay ka, hindi mo rin nakita yun na mag-service ka ng mga Hindi ko siya na-visualize dati. Na magiging sideline din. Oo, kasi ano yun parang pinapasok sa akin ng daddy ko na eto, kailangan tuloy yung business natin kasi LPG dealer nga kami. Yan. So, hanggang sa nalihis. Napunta ako sa bike. Eto naman, ano yung na-observe mo na kalamitang sakit ng mga Pinoy pagdating sa pag-maintain ng bike? Pagsira na. Pagsira na, tsaka lang papagawa. Tsaka lang papagawa. Number 1. Yan ang sakit ng ulo na yung mga mekaniko. Kasi, pag naramdaman nila may problema na, pag malala na, samantalang ang mahal ng bike mo, binili mo yung mahal ng bike, gumastos ka dyan, magkano lang maintenance? Ngayon, pag hindi mo siya pinamaintain, actually, pinamaintain mo siya pag late na, may sira na. Hindi mo naisip na mas malaki na gastos mo. So, totoo nga na yung mga Pinoy, mas magaling lang sila mag-upgrade pero kuripot sa maintenance. Hindi naman lahat kasi yung iba talaga sumusunod Actually yung iba lalo yung mga baguhan na realize nila na mahal yung pyesa na ganito. Yan. Yun ang ginagawa nila, sinasabi pa lang on the start, beginning. Kailan ba matanong sa amin, kailan ba yung dapat service nito? Magpapaturo talaga sila. Willing silang matuto. Which is sinusunod nila. Kahit naman yung ibang audience sumusunod. Pero yung iba, pero majority talaga, inaantay na masira muna, bago Yun. Eto naman, bilang bike mechanics, sa dami na lang na-service mo na bike, ano yung pinakakamot ulo na yung parang napakamot ulo ka na sinervice mo na anong nangyari dito, bakit ganito to? Experience mo? Suspension. Sa suspension, siguro may dinala sa aking suspension na isa. Hindi rin nila magawa. So, pinadala sa akin. Naging challenging din sa akin. Ginagawa ko siyang ginagawa. Sabi ko, wala nagbabago. Same procedure lang naman ginagawa ko, pero hindi ko siya naayos. Ngayon, hanggang ngayon, iniisip ko pa rin. Hanggang ngayon, iniisip ko kung anong mali ko sa hindi rin nila magawa. At dinala sa akin at hindi ko rin magawa. Yun. Yun lang. Ako normal lang siya, pero hindi mo ma-troubleshoot parang ganun. Yun. Kailangan ko i-analyze kung bakit nagkaganito. Yung troubleshooting, doon ako nahirapan. So, hindi mo rin siya nagawa? Actually, hindi. Ito naman, ano naman yung pinakamalalang kondisyon ng shock o fork na parang pinasa sa'yo? Na pagtingin mo, ang ginawa dito, bakit nagkaganto to? Yung umikot to sa ibang gumagawa ng suspension Ayoko magbanggit ng pangalan pero nag-viral to dati yung Zeb na ginrinder, yung stanchion sa ilalim. Kasi hinala ko, tinanggal yung stanchion, tapos binalik. Kasi ang sakit ng Zeb is more on creaking ng stanchion. Alam ng lahat yan. Siguro yun ang ginawa,
Tapos pagbalik nila, yung pinakababa ng yung laylayan ng stanchion sa loob nung nabusalsal, as in lumobo. Ginawa siguro ginrinder. Ganyan ang ginawa. Ginrinder nila para mabalik sa lower leg. Nung nakuha ko yung fork, actually putol yung putol yung stanchion tapos dinugtungan din ng tubo. Talagang sinira nila naiwan sa loob yung kalahati or ano? Hindi naiwan. Yung tubo, dinugtong nila doon parang inipoxy sa stanchion. Para lang masabing humaba uli. Sabi ko, para saan? Kung ganun. Nagawa pa yun o hindi na? Ito, dinala uli sa akin nung may-ari, parang last month lang, dinala sa akin, last month o this month. Gawin ko na raw. So, gawin kong paraan, gawa ko ng paraan para lang mabuhay uli yung fork. Yun na lang yung gagawin. Ano naman yung parang bike repair na parang iniiwasan ng mga biker pero tingin mo madali lang? Kung may naisip ka. Number 1 siguro bike tune. Pagtotono, no? Napakadali mag-bike tune. Isampay mo lang yung bike mo, adjuster ka, makukuha mo yung tono. Pero minsan may mga madalang mahirap itono yung baligo pala yung yung mga hanger. Pag mga ganong kaso, siguro pag di nyo nakailang o kaya wala kayo idea, pinaka-the best, dalhin nyo na sa nakakaalam. Pero at least try, no? At least try. Kung sakaling hindi nyo talaga makuha yung tamang tono, dalhin nyo na sa nakakaalam sa bike shop. Baka sila makakagawa na ng paraan. Ano naman yung favorite tool mo as a mechanic? Isang tool lang? Number 1, Allen. Allen, no? Kahit sino, Allen. Allen yan. Kasi ito, bilang karerista din, gaano ka-importanteng tamang setup ng bike? Sobrang tama dapat. Kasi, yan, parang nakwento ko nga, nangyari sa akin sa Patis, hindi ko sinunod yung setup ng bike. So, puti ka ng karera. Ang nangyari, di kawawa ako. Samantalang ko sinunod ko yung tamang setup ng bike na dapat sa bike, wala sanang problemang ganun na nangyari. Number 1, yun talaga problema. Dapat sundin mo kung ano yung tamang setup ng bike. Hindi mo pwedeng isababalang bahala kahit yung magmamarunong ka, kahit marunong ka na, pero pangungunahan mo pa yung setup, kung ano yung specifics na mismo ng geometry, yan, hindi mo siya pwedeng pangunahan. Ano naman yung madalas mong makitang bike setup na parang mali, na dapat itigil na ng marami? Yung na-observe mo lang, kung meron. Sobrang taas ng upuan. Kahit saan. Siguro pinaka-the best para sa akin magkaroon ng dropper lahat. Pinaka-the best. Kasi pinaka-safe may dropper pa rin. Kasi kahit nakasakalsada ka, at least kahit hindi man lang kumalas yung accidentally hindi kumalas ang saddle yung clutch mo sa pedal, kung naka-clutch ka man, pagbagsak mo, hindi ganun ka yung impact na kasi medyo mababa na. Makasalo mo yung katawan mo. Sa pag mataas naman yung saddle mo, wala ka nang magawa pag nakalock, pag bumagsak ka, mas masakit. Para sa akin point of view ko lang yun Hindi ko naman nilalahat. Para sa akin yun, siguro lahat maganda magkaroon ng dropper post. Ano naman yung isang setup na tingin mo pag binago or tinama, malaki agad yung maging effect sa riding? Unang-una yung size ng bike. Size ng bike, Kasi parang sa akin dati sanay ako sa medium. Nakagamit ako ng large. Kasi in-sponsoran tayo na Ride Plus ngayon Shoutout kay Boss Gibo na Ride Plus. Pinagamit niya ako ng large nung una, nanibago talaga ako. Kasi nasanay ako all the times medium. Bagay, nag-umpisa naman ako dati sa small kasi wala tayong idea sa mga ganyan dati. Nag-umpisa sa small. Tapos nung may nagsasabi sa akin na malit yung bike sa'yo, subukan mo medium. Nung nakasubok ako ng saktong sukat sa akin, ng bike sa akin, doon ko nasabing sakto ako sa medium. Tapos, ang binigay sa akin bike ngayon is large. Noong una nahirapan ako. Talagang nangangapa ako sa large. Tapos, hanggang sa nakasanayan, sabi ko parang mas maganda pala yung medyo mahaba, mas stable para sa akin mas stable yung bike. Yun ang pakaramdam ko. Pag mas malaki yung bike, no? Parang sila Goldstone niya, ganun no? Yan. Actually, ibang rider din Si Christian, nalit ni Christian Pero large siya ginagamit na propane. Tapos, sa karera sa Pilipinas, tingin mo ba lahat
nag-a-adjust ng pressure ng gulong, fork, shock pag may karera? Depende sa trail. Parang Depende sa tracks. Depende sa condition ng tracks. Kapag syempre, pag tuyo, ang gusto mo naman natin, medyo matigas ang gulong. Yan, nagugulong kami ng mga 25 to 28. Pero kapag maputik, ginawa nga namin nakaraan, 15 nga lang eh. Para lang kumapit talaga yung gulong. Depende pa rin sa condition ng tracks. Ano ba, yung fork mo ba tsaka shock, binabago mo rin lagi pag may karera or ano? Hindi ako masyado. Hindi. Sinanay ko na lang siguro. Sarili ko. Hindi ako katulad niyan eh. Si Gab ganyan eh. Si Gab, ang ginagawa ni Gab pag iba condition ng truck, pag maulan, pati sa suspension, nagbabawas siya ng hangin. Ikaw, more on tires lang? More on tires lang ako. Eto, ano naman yung isang tingin mo na bike innovation na parang budol lang, na pwede namang wala? Sa ngayon, marami lumalabas ngayon ng mga walang magagalit e-bike. E-bike Okay naman ang e-bike, pero para sa akin, sa part ko hindi na rin siguro ako mag-e-bike kasi nawala yung sense nung padjak. Pero pag tumanda ka na, tingin mo, kunyari gusto mo pa rin mag-shred, ganyan. Kaya lang, matanda ka na eh. Hindi ka na masyado makapadjak, mag-e-bike ka kaya? Hindi natin masabi, pero sa ngayon, di pa. Pero mag-gravity, oo. May mga idol ako sa gravity kahit mga OGs na. Yan, tulad nila Coach Eboy, GB naman na yan. Anong tingin mo sa kung karerista ka, internal routing o external? Sa routing ng kable. Routing internal. Internal, kahit karerista ka, internal pa rin. Internal. Tingin mo ba may epekto yung boost sa non-boost na hubs? Actually, malaking debate yan dati pa eh. Kaya opinion mo lang, tingin mo. Sa opinion ko, comment ako doon. Bakit? Hindi, ang opinion kasi para sa akin wala lang eh. Kasi since then, parang si Specialized, hindi ko alam kung budo lang para magkaroon ng market bagong standard, no? Kasi dati si Specialized naman, 135 lang yung pan-DH nila eh. Tama. Di ba? 135/10 eh. Bakit umuubra? Ang tagal nila bago nagkaroon ng boost Bakit umuubra si Specialized dati sa 135? Ano naman tingin mo sa bagong size ng gulong, 32? Budol lang ba yun? 32? Oo. Budol lang yun. Pangit eh. Parang pangit eh. Hindi naman tayo 6-footer para gumamit ng ganun. Tsaka, iga-gravity mo di ko lang alam. Pero mukhang para maging standard na rin siya eh. Para medyo unti-unti na eh. Tingnan natin, naman, pero di ako interesado eh. Ano namang, kunyari, mag-guide ka ng isang newbie, bago bike niya, anong tingin mo dapat niyang unang i-upgrade? Bike talaga. Anong part ng bike? Kasi pinakamahalaga niyang i-upgrade. Kunyari, magte-trail siya. Ito kasi yan eh. Pagka sinabi nating upgrade, nag-uumpisa sa frame. Kakausapin mo yung newbie, pag frame na ito, ganitong frame ang kinuha mo, malamang kailangan mo ng fork na ganito. Sunod-sunod eh. Tama. Umiikot na yan eh. Once na, alam mo yung domino effect. Magmumula sa frame, susundan ng fork, siyempre papunta sa dropper. Kailangan i-offer mo yung may suspension yung rear shocks. Doon kakalat yun eh. Tapos, anong dapat dyan? Yung gulong. Ito na dapat ang gulong para dyan. O ngayon, ang susundan mo ngayon, nakakuha ka ng bike setup para sa'yo, kung anong bike talaga, anong discipline talaga ang papasukin mo. Doon talaga magsisimula. So kung mag-i-enduro ka, bumili ka na lang ng enduro bike? O kung mag-i-enduro ka, bumili ka ng enduro bike. Pero kung bumili ka ng built bike na enduro, nyari, pang enduro na siya, anong first upgrade para mas gumanda yung riding ko? Para sa akin, wala. Kasi unang-una, bumili ka ng enduro bike kasi built bike. Bago naman ilabas engineering yan, okay yan eh. So pinakamaganda niyan, i-try mo muna. I-try mo muna. Kasi yung upgrade, na yan eh, nasa sayo na yun, choice mo na yan eh. Di ba? Kung magpapalit ka man o hindi. Actually, yung iba talaga, parang ako, nagpapalit din naman ako eh. May hinahanap akong riding kung saan ako komportable, ganyan. Pero para sa akin, sa mga newbie, sinasabi ko sa kanila, yan, pag nabili mo yung bike na yan, subukan mo muna. Kapain mo muna yan. Hindi naman yung tipong pagkabili mo, upgrade ka kagad ng ganito, hahanap ka kagad ng pyesa na para sa'yo, komportable ka, hindi ka pa nga nakaka-ride. Mag-ride ka muna. Laspagin mo muna. Ito naman, boss, mabilisan lang. Tapos siguro konting one sentence lang na paliwanag. SRAM o Shimano? Hati. Bakit naging hati? Sa drivetrain, SRAM ako. Yan. Sa brakes, Shimano. Ganda. Ito naman, kung may isa ka lang na pwedeng gamitin, grasa o Loctite? Sa? Grasa o Loctite?
Depende kasi, ginagamit ko siya parehas eh. Ang Loctite kasi sa akin, ginagamit ko siya sa thread. Ang grasa, syempre, ginagamit ko as lubricant. Ito, nasagot mo na ito eh. Internal o external routing. Internal ka, no? Ito, kung pipili ka lang na isa, enduro o downhill? Mahirap pa. Enduro, downhill. Siguro, enduro. Enduro. Bakit? Doon may mga layason, may mga cardio, doon kasi ako nagsimula. Bago naman ako maka-downhill, bago na-introduce sa akin ng downhill, enduro muna na-introduce sa akin ni Sir Rene. Eto, kung magkakaroon ka ng aberya sa karera, pipili ka rito, chainless o mawawalan ka ng rear brake? Chainless. Nasubukan ko na mag-chainless eh. Eto naman, sa kondisyon ng karera, pulbos na trail o mudfest? Ano ko, tuyo. Pulbos. Oo, kasi alam ng lahat yan. Kinakatakutan ko sa lahat, basa. Kinakatakutan ko, basa. Once na basa, sabi ko, nako, nanginginig na ako na ito. Hindi ko alam kung tutuloy ako. Yan. Takot na takot ako sa lusak. Natuto lang naman ako nung mga putik-putik ngayong taon eh. Pasalamat ako kay Bray Watanabe. Yan, talagang in-encourage sa akin. Kailangan kasi kung anong condition ng truck, sakyan mo, hindi ka matututo. Ginaganon ako niyan. Tapos napasama ako sa karera. Sunod-sunod, kinagab. Hanggang sinagab, tinuturuan din ako kung paano mag-ride ng tama sa putik. Yan. Siguro, yun, nag-improve na ako. Ito naman, mga tanong naman, mga konting tanong lang tungkol naman sa community. So, di ba, parang nandun na nga tayo sa fan side ng mga race eh. Kumbaga, lahat gusto magsaya. Ito naman, parang naman sa mga aspiring athlete, yung mga future panlaban natin. Ano yung isang magandang improvement sa mga karera natin para mas mahikayat yung mga bata na lumaban competitively? Tingin ko number 1 siguro hindi ko alam kung parehas sa sagot ng iba. Ano lang, sarili mo lang naman. Camaraderie muna. Doon mag-umpisa eh. Sa camaraderie. Bakit? Kasi kung sino yung mga nasa samahan mo, kung tama yung tao mga nasa samahan mo, doon ka mag-e-enjoy. Doon mo makikita yung gusto mo kung talagang gusto mo yung ginagawa mo. Kasi nasa ibang tao eh, hindi naman sinasabing peer pressure. Sa camaraderie, kung ano yung meron samahan na to, halimbawa pag nakita mo, hindi, masaya sa grupo na to, masaya pala rito, maugulat ka na lang, pati sila sasali na. Doon dumadami doon dumadali ang sumasali. Pero yung sa tanong, ano yung mas magandang gawin para mas ganahan kumarera yung mga tao competitively para dun sa mga aspiring athlete? Kasi kumbaga, okay. diba, naghahanap din tayo ng mga future panlaban eh. Minsan, yung iba siguro hindi ginaganahan, ganyan. Ano kaya maganda nating gawin para mas ganahan silang i-improve pa yung skill? Baka sakali makakuha tayo ng mga bagong Jackson Goldstone, mga ganun eh. Ano siguro? Ano ang pwedeng gawin natin na improvement? Tasa ng Premyo, no? Premyo. Totoo lang, maganda rin talaga motivation yun eh. Motivation sa mga ibang Sa amin, hindi naman eh, kasi executive naman, hindi kami nag-ahabol eh. Pero sa iba, yun ang motivation ng iba na pag tumaas ang premyo, lalo silang nagpupursige. Totoo naman talaga yun. Totoo yan. Talagang kasi actually, reklamo rin yun sa World Cup eh. Parang kahit na ang taas na nung level ng competition nila, ang liit ng premyo kung ikukumpara mo sa ibang sports, no? Oo. Maliit. Kahit naman dito sa Pilipinas, kaya nga, yung iba rito nagugulat may pakarera 3-2-1 eh. Sabihin nilang, actually sa elite nangyayari minsan yan eh. Nasa elite category tapos yan ang premyo. Diba? Pag mataas yung premyo, mas maraming bata siguro na mas gaganahan din i-push. Kahit mga age category naman, tinan mo yung minsan ang laki ng papremyo. Yung mga nasa age category, naglilipatan ng elite kasi yung elite ang laki ng premyo. Doon napupush sila eh. Motivate sila eh. No? Tama, maganda yun. Ito naman, sa tingin mo, para sa'yo lang, isang rider na feeling mo underrated, tapos mas deserve pa niya ng more exposure, sponsors, or spotlight. Kung may naisip ka lang naman. Meron. Sino? Siyempre si Gabamigo. Sa Philippine team, siguro. Pero ayoko rin naman mangyalam sa kanila eh. Pero para sa akin yun lang. Ito naman, top 3
na tinitingala mo, idol mo, influence mo sa bike community at bakit? Mapa rider man, trail builder? Ano, syempre, si Gab. Number Gab pa rin. Si Gab. Hindi dahil sa tropa. Actually, tropa ko yun eh. Hindi dahil sa tropa. Believe talaga ako sa kanya kung paano siya mag-ride. Pangalawa, si Coach Vance Mendoza. Dati ko pa nakikita si Coach Vance eh. Heroes Trail pa lang. Sabi ko, idol ko na to. Nakikita ko pa lang siya ron. Doon, nahihiya akong lumapit, pero galing na galing ako sa kanya. Siyempre, si Coach JR Barba. Kung paano siya maglaro. Diba? Kahit naman sino. Ang dami natututo sa kanya. Mga ibang magagaling talaga, natuto talaga sa kanya. Yan, sila, siyempre, si Kenneth. Si Kenneth, gumaling din talaga. Alam ko, nagbarba din yan eh. Yan, sila Jeric. Yan, yung mga yan. Siyempre, sila Coach Eboy. So, anim na yun. Pero yun yung top 3 mo. Gab, Vance, tsaka Barba. Barba, top 3. Ito naman, kung magbibigay ka ng, kunyari, for the year 2025, kung magbibigay ka ng award, Rider of the Year, sino yung bibigyan mo at bakit? Gab pa rin ako. Bakit? Nakita ko siya kung paanong competitiveness eh. Itong taong 2025, no? Oo, kahit nagkaroon siya ng issue sa mga shortcut daw, pero kasi ang rules kasi talaga sa karera, no bantings. Ride at your own risk. Sinabi naman sa amin ng mga organizer eh. So, hindi naman namin dinadaanan talagang si Gab lang. Actually, yung ibang linya nga, mas malayo pa eh. Umiikot pa kami. Tinuturo niya, iikot kami rito para lang, hindi ito. Kasi, shortcut pa nga ito eh. Pero yung flow, dapat, ang iniwasa kasi ni Gab magpreno. Kumbaga parang bilib ako sa kanya kung paano siya discipline. Pagdating sa riding niya. Sa karera niya, lahat. Sa sarili. Yan, mag-high blood nga lang yan eh. Hindi, kailangan physically fit tayo. Ganyan yan. Diyan ako bilib sa tao na yan. Tsaka parang marami siyang, bilang niya pa ba kung ilang karera na salihan niya ngayon taon? Parang halos lahat eh. No? Di na, halos sinalihan niya lahat eh. Mapa international, local, sinasalihan niya eh. Eto naman boss, ano naman yung sabihin natin na top 3? Parang lesson na natutunan mo from mountain biking na na-apply mo sa daily life mo? Kung meron. Siyempre, number 1, health. Kailangan eh. Siyempre, tumatanda, hindi naman tayo bumabata eh. So, kailangan natin may physical activity. Dati active naman talaga ako. Dati pa, basketball player ako dati. Pero, hindi na tayo pwede sa basketball. Puro injury na eh. So, sa bike, may mga injuries pero hindi ganun kalala tulad na nakuha ko sa basketball. Wag naman sana magkaroon. Pero, hindi pa. Para sa akin, health. Then, pakikisama. Lalo sa ibang tao kasi lahat ng tao hindi naman hindi naman lahat ng tao pare-para sa ugali. Nakalimutan ko, may tatanong pa kasi. Natawa kasi ako dun sa sinabi mo. May follow-up question ako dun sa Yun, ito na, naalala ko na. Kanino mo naman may re-recommenda ang mountain biking? Kumbaga, para ba siya sa lahat o may binabagayan din talaga? Pag sinabi kasing mountain biking naman, marami namang kategorya yan eh, maraming discipline eh. Para sa lahat Para sa lahat. Kaya pipili ka na lang doon kung saan ka nakakategorize. Kung XC, light trail. XC, oo. Ngayon nga, merong... May gravel pa, no? May gravel pa, di ba? Depende na lang kung saan ka discipline. Pipiliin mo. Kung mag-start ako ng kung meron isang taong mag-start ng mountain biking, anong unang-unang mong papayo sa kanya? Tiwala ka muna sa sarili mo. Ako naman enjoy lang. Enjoy lang. Kaya enjoyin mo lang, tapos habang tumatagal, matutuklasan mo rin naman talaga kung anong gusto mong gawin sa bike. Sa akin kasi yung sa enjoy, kaya ako nasabing tiwala muna sa sarili kasi marami kasing gusto sumubok pero natatakot. Naunahan ng takot, no? Ngayon sabi ko, subukan mo muna. Ngayon, pag nasubukan mo, doon mo sabihin sa akin kung nag-enjoy ka o hindi. Tama rin sinabi mo kanina na depende sa taong sasamahan mo eh. May mga iba kasi na tropa mo pero budol sa kapahamakan eh, no? May ganun eh, no?
Yung parang Ano lang yun? alam nila newbie ka pero try mo lang. Actually, ganyan din ako eh. Ganyan din ako. Pero kasi, para sa akin kasi ginagawa namin yan, ina-align din naman namin yung rider pero para matuto. Kasi para lang ma-break niya yung tao niya. Gusto lang naman namin na, na kung ano yung naranasan namin dati, pinagdaanan namin, pagkadaanan mo rin. Matututo ka rin, ginaganon din namin sa kanya. Kaya ang dami rin natuto sa amin eh, kahit pa paano, dami. Ito naman, Boss Neil, mga mo na lang, last words mo sa community natin, sa mga karerista na kung may mga gusto kang sabihin. Tsaka kung meron kang gustong pasalamatan tsaka i-promote. Ang masasabi ko lang sa buong community, magkaisa lang. Magkaisa. Yan, kasi hindi naiiwasan sa magkabilang grupo, may samaan ng loob, hindi nagkakaintindihan, hindi nagkakaunawan. Siguro na pag-uusapan naman yan. Hanggang ngayon naman may mga ganun eh. Yun lang, enjoy. Enjoy dapat sa lahat. May gusto ka bang pasalamatan, shout out? Shout out syempre sa asawa ko, number 1. Kasi sa kanya galing visa kay Jenny Lynn Cardama, Buena. Yan. Di ka pala natanong yun, may quit ba asawa mo pagdating sa mga race? Dati oo. Pero ngayon, pinagbibigyan niya ako, pero limitado pa rin. Hindi ko pa rin magawa yung mga ibang ginagawa nung kakarera muna sa ibang lugar, lilipad na. Talagang dito lang muna ako sa Luzon. Yun lang muna. Pero may mga plano ka rin na sumama ka lang? Oo, may plano ako in the future. May plano. Kasama rin ako kinagapaglabas-labas. Ano namang mabilisan tip mo sa mga mister na hindi pinapayagang mag-ride lagi? Sundin nyo lang yung sinasabi ng asawa nyo. Yan, magkakasundo kayo, pakabait lang kayo eh. Yan. Pero pasalamat din ako sa sponsor ko kay Boss Gibo sa Ride Plus. Yan, sa Team Joyride dito, sa C5, mga trail builder. Yan, sa mga tropa. Tapos ito, last na lang din, since na C5 tayo, kung may mga newbie na gustong mag-try sa C5, ano ba yung dapat nilang parang tip mo sa kanila para swabe yung pag-ride nila rito? Hindi sila mapahamak, Ang pinaka-the best, parang sinasabi namin sa lahat kahit saan ako mapunta nasa Feeling Best, sila kayo Comics. Ginaguide pa rin yung mga newbie. Pag may nakitang newbie, wag ka mahihiyang kausapin siya. Kahit sa tingin namin sa tingin namin na mayabang ang tingin sa amin, hindi, para sa'yo naman to Tinuturuan ka naman namin Ganun yung kumbaga, bilang makinig ka sa makinig ka sa nakakaalam. Kaya minsan pag may kahit hanggang ngayon dito, walang helmet, o kaya naglagay ibang tropa dyan ng karatula na syempre no helmet, no ride. Number 1 naman talaga dapat safety. Safety muna. Tapos yun, makinig ka sa mga nakakaalam. Paano pag mag-isa lang pumunta rito, walang tao? Yun lang. Sukat muna ng mga feature, no? Doon ka muna sa basic. Basic ka muna, syempre, number 1, proper gear, helmet. Kung gusto mong i-try ito, magnipad ka, mag-elbow pad ka, kung tutusin nga, gusto mo full face ka pa full gear ka pa Kasi for your own safety. Yun. So itong C5, sabi ni Boss Neil, para naman daw sa lahat, welcome lahat dito. Lahat ng discipline, no? Discipline. XC, Enduro, DH, BMX, DJ. May mga, DJ. Lahat. May mga nag-XC rin dito. Kasi syempre, iba na ang karera ng XC ngayon So yun, Boss Neil, mahaba na rin yung kwentuhan natin. So, napasalamatan mo na ba yung mga dapat pasalamatan o mga po-promote mo? Business, ganyan. Yun, B-Boys Bike Suspension Works. Continuous pa rin tayo. Yun. Gaano ba katagal, para lang din sa kaalaman ng mga nanonood, pag nagpadala ba ako ng fork sa'yo, gaano katagal bago ko makuha? Actually, kapag ginawa mo talaga ang suspension, kaya talagang tapusin ng isang araw, maghapon. Ang problema nga lang talaga, yung load ng gawa. Kasi hindi naman natin masabi. Minsan talaga walang gawa, minsan dinudumog ka. Yun. Sa ngayon, marami ba kasi medyo malapit na karera? Pag malapit karera, maraming papagawa Sa ngayon, pakunti-kunti pa lang. Hindi pa naman ganun karami. Pero ang yan, yung aftermath. Okay. Kumbaga, naputikan, no? Marami yan. So sa Teban, ano bang gusto mo mangyari sa Teban? Tuyo ba o dry? Para kumita ang shop ko, sana basa. Pero para sa karera, para sa akin, para sa lahat, tuyo. Okay. Sige, thank you, Sir Neil. Ano bang palaya mo? B-Boy ba? B-Boy. Thank you, Sir B-Boy. Sa oras, tsaka yun. B-Boys Bike Shop, B-Boys Bike Suspension Works. Yun. PM nyo lang sa Facebook. Tapos, mga gustong mag-training, mga jump, C5, open naman daw. Open sa lahat. Hanggang sa susunod na episode, maraming salamat ulit sa oras. Yun. Thank you.
Thank you for watching Trailside Stories. Para lagi kang updated sa mga bagong episode, follow mo lang kami sa mga social media account namin. Tapos share mo na rin. Tara na!